nag-o-offer ba sa'yo ng monetized YouTube channel? Yung ready na, may subscribers na, may ads na. Ang gagawin mo na lang is mag-a-upload ng mga video. May mga narinig ka na ba na kwento about dyan? Kasi ako, marami na. Meron akong kakilalang OFW na sinubukan niyang bumili ng monetized channel sa YouTube. Dahil nahirapan siyang mag-apply sa AdSense dahil wala siyang TIN number. Ang tanong, safe ba talaga? Kaya kung interesado kang malaman ang sagot sa topic na to, watch the full episode of this video dahil sa dulo isi-share ko sa inyo kung paano ginagawa ng ibang creators na legal at safe. Hello mga ka-creators! Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Before anything else, before I proceed, I just want to give a big shout out sa dalawang members ng channel ko recently lang. Anyway guys, if you want to join for my channel's membership, click this join button. So, ayun mga mamsar, today pag-uusapan natin ang katotohanan sa likod ng pagbili ng mga monetized channel dito sa YouTube. Bawal ba to? Legit ba to? O sure way para masayang lang yung pera mo? So ngayon mga mamsar, para sa kaalaman ng iba, parami na yung mga nagbebenta ng mga monetized channel sa online. Hindi lang dito sa YouTube, kahit sa Facebook, sa mga Instagram, TikTok account, or even Telegram. So mostly na sinasabi nila, kapag nag-o-offer sila, legit na monetized channel, may AdSense na, ready to upload ka na lang. So mga ganong linyahan para ma-encourage ka. At yung presyo, mayroong 5,000, mayroong 10,000 hanggang 50,000. Depende sa subs at views. In short, yung presyo ay depende sa performance ng channel. Pero yung tanong nga talaga is, safe ba talaga to? Kaya ngayon pag-usapan natin yung YouTube policy na kung saan pasok itong topic na to na pagbili ng mga monetized channel. So ayan mga mamsar, para mabilis babasahin ko na lang. Ayon mismo sa YouTube Terms of Service, no, hindi pinapayagan ang pagbibenta, paglilipat, o pagbili ng mga account o channel. Malinaw po yan na sinasabi sa YouTube Terms of Service. Kasi mga mamsar, alam naman natin na yung bawat YouTube channel nakalink yan sa isang Google account o sabihin nating brand account na may sariling identity, may sariling history, at of course, may sariling AdSense owner. Kapag binenta mo yan or binili mo yan, technically, para kay YouTube, nagpapanggap ka bilang ibang tao. Ganun pala yung dating kay YouTube kapag meron tayong binili na ibang channel, hindi sa atin nakapangalan yung AdSense at hindi sa atin nakapangalan yung Google account. Ang masama pa dyan, kapag nahuli ka, nadali ka ng YouTube system o napansin ng kanilang likeness detection AI system, dahil isa yan sa mga update ngayon ni YouTube or ownership verification. So, pwedeng mangyari mga mamsir, yung mga bagay na to. Ano-ano yon? Number 1, channel termination. Pangalawa, demonetization. O di kaya naman, permanent suspension ng AdSense account mo. Actually, lahat ng mga yan ay mabibigat na penalty para sa account mo. Yung mga nabanggit ko kayo na meron akong kilalang creator na bumili ng monetized channel sa YouTube worth of 20,000 pesos. Based sa kwento niya, nung mga unang araw na gamit niya, so very smooth yung lahat. Nakakapag-upload siya, merong kita, kumikita siya. But guess what? After 2 months, meron siyang na-receive na email from YouTube. Diba? Grabe, sobra yung detection system ni YouTube. And yung nakalagay daw doon sa email niya, isa sa mga nakalagay doon is, we detected suspicious account transfer. Sabi, nung nag-uusap kami sa video call, halos pansin ko sa kanya talaga na medyo nangangatal siya, hindi niya alam yung gagawin niya. Dahil nga, syempre, ang laki rin ng halaga ng pagkakabili niya doon sa monetized channel na yon. And sa isang iglap, no, ilang buwan niya lang na-enjoy, wala pang 24 hours, mga mamsir, wala pang 24 hours ay na-terminate na daw po kaagad yung kanyang account. At sa isang iglap din, para siyang nagtapon lang ng 20,000 pesos. Pinakamasakit sa lahat is hindi na daw niya nakuha yung balance doon sa AdSense niya. Bakit? Sa tingin niyo, bakit hindi niya na nakuha? Unang-una, iba yung nakapangalan doon sa payment info sa AdSense niya. Hindi talaga niya makukuha o makiklaim yung balance na nando doon. Kaya mga mamsir, kung iniisip ninyo na yung pagbili ng monetized channel ay instant success or shortcut para malampasan mo yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, madalas ito rin yung nagiging dahilan ng short life ng channel mo. And that's true. Naniniwala ako na lahat ng bagay, lalo na sa when it comes sa pagkakakitaan, kailangan mo talagang paghirapan. Walang shortcut, ika nga. Kung may shortcut man, alam nyo na yung tawag doon.
Malaking scam yan. Okay, ngayon pag-usapan natin na kahit ganito yung mga warning, 'di ba? Merong mga nagbibigay ng warning about sa pagbili ng mga monetized channel hindi lang sa YouTube, but still bakit meron pa rin mga nag-a-avail or bumibili nito? Okay, simple lang. Unang-una dyan, gusto nila ng instant monetization. Sabi ko nga kanina, umiiwas sa requirements na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Ayaw nilang pagdaanan yung hirap pa paano makuha yung mga requirements na yan. Di kaya naman, gusto nilang umiwas sa review process ni YouTube. Pero ito kasi yung hindi alam ng karamihan, yung mga bumibili ng mga accounts online, mapa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Kapag dito ka YouTube, no, kapag nahuli ka, hindi lang channel mo kasi yung mawawala. Affected pati yung AdSense account mo. Affected yung Gmail mo at yung chance mo na magkaroon ng account ulit. Possible na maban ka. Kaya mga ma'am sir, ang question for today, worth it ba talaga ang instant monetization kung mawawala din naman kaagad? Ano sa palagay niyo mga ma'am sir, worth it ba? Kung may sagot ka, i-comment mo yan dyan sa ibaba. So ngayon, ito pag-uusapan naman natin yung legal na paraan. Yung legal at safe na paraan. So sa mga baguhan na creator dito kay YouTube, kung gusto mo ng legit, legal at safe na paraan, ito ang gawin mo. Meron akong 3 option na ibibigay sa'yo. Option 1, bumuo ng sariling channel. Okay lang kahit mabagal. At least safe at permanent. Kesa naman doon sa mabilis nga, instant nga, but 1 to 2 or 3 months, mawawala din sa'yo. Useless. Nagsayang ka ng panahon, nagsayang ka ng effort, nagsayang ka pa ng pera. O di kaya naman option 2, bagal yung earnings mo, no? Pwede kang makipag-collab sa ibang mga YouTubers, diba? Sa mga existing YouTubers. So once na nakipag-collab ka, you will get a shared revenue. But the good thing is, it's legal and safe. And sa option 3 naman, ngayon naman kung iniiwasan mo yung review process ni YouTube for monetization mo. So, pwede kang gumamit ng YouTube partner verification tool. So guys, lagi niyong tatandaan, okay na yung mabagal, at least siguradong may kita. Kesa naman sa mabilis pero malaki yung chance na mawala naman yung channel mo. So ayun mga ma'am sir, balikan natin yung question natin. So bawal bang bumili ng monetized channel dito sa YouTube? Yes, 100% bawal na bawal at sobrang delikado. Kaya sa mga baguhan, kung gusto mo talagang kumita dito sa YouTube, simulan mo ng tama. Huwag ka dun sa shortcut. Huwag kayong nagmamadali ka palagi. Maraming mga baguhan na creators na nabibiktima ng mga ganito. Lack of knowledge. Kaya isa rin to sa mga dahilan kung bakit isipag tayong gumawa ng mga YouTube tips para ma-share naman natin doon sa mga aspiring content creator dito sa YouTube. Ang masasabi ko lang guys, gumawa ka ng content, mag-build ka ng sarili mong audience, at lagi mong tatandaan, ang tunay na monetization ay hindi binibili. Ito po ay pinaghihirapan. Ayun mga ma'am sir, kung gusto nyo pa ng ganitong mga real talk videos na may mga kasamang tips, ayan, mag-subscribe ka na at i-comment mo sa ibaba. Legit creator ako. I-comment mo sa ibaba, legit creator ako, para malaman ko kung solid ka. So ayun mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo yung mga video na to, lalong-lalo na doon sa may mga na-encounter din yung ganito at hindi alam yung gagawin kung paano mag-decide. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell dyan sa bandang ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And once again, mega shout out sa mga bagong viewers, bagong subscribers, mga legit subscribers, mga dating subscribers na loyal supporters natin dito sa ating channel. Ayan, thank you so much mga ma'am sir sa inyong support. And more power and God bless din po sa inyong mga YouTube channel. And I hope lahat tayo ay sumakses dito sa mundo ni YouTube. So, ayun lang po mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!